Mainit na usapin ngayon. Punta ako sa politika, impeachment, Mr. President. Kasalukuyan mainit talaga ang usapin, ano? I'm sure, ito na naman parang may bago na namang teleseryeng inaabangan ang mga kababayan natin sa takbo po nito, sa itong impeachment na complaint kay Vice President Sara Duterte. May mga aligasyon po na ang pagkaantala nitong proseso ay dulot ng personal o pampolitikang interes. Ano po ang inyong pananaw dito? Lahat ng impeachment process nasa legislatura yan. It's between Congress and the Senate. That's not I'm busy with the transport, with the rice, with all of the different things that we are doing. That nauubos ang oras ko doon. Wala naman akong papel doon sa impeachment. Sinasabi po kasi nila na kahit nasabihin na separation of powers, meron at merong say ang Pangulo sa magiging desisyon. If a president chooses to do that, I choose not to. Puntahan ko po ang West Philippine Sea. Sinabi po ni Commodore J. Tariela na ang dapat na susunod na Pangulo ng Pilipinas ay dapat ipagpatuloy po ang inyong polisiya sa West Philippine Sea. And then in February, you said Filipinos do not yield. How do you want history to remember the Marcos policy sa West Philippine Sea? We did not yield. We continue to protect the sovereignty of the Republic. We continue to defend the territory of the Republic. And we continue to protect and defend the people of the Republic. Hindi man tayo nakikipag-away. Pero wag niyong binabangga yung mga mangingisda. Hindi ba? Wag niyong kami hinaharang dun sa teritoryo namin. Yun, ipaglalaban talaga namin yan. Because kung ibigay mo yan, bibigay mo ng, like they say, you give them an inch, they'll take a mile. So you cannot allow it even the 1 inch. Mr. President, 3 years na lamang po ang nalalabi po sa inyong termino. What is the one thing you absolutely want to be remembered for? We made a change for the better. This has been my guide in all the positions I've taken. The worst thing that can happen is umupo ka doon sa position mo, na nagsilbi ka, umalis ka, walang pinagbago. So I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino.